Marcos, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Sofa sa kanyang asawa, habang mahigpit niyang hawak ang isang piraso ng papel. Isulat mo na lang ang pangalan mo, seryosong sagot ni Marcos. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tuluyan ng umagos ang mga luha ni Sofa, habang nakatingin siya sa kanyang asawa. Wala ka bang nararamdaman para sa akin kahit kaunti? Lahat ba ng ito ay isang palabas lamang? Wala bang halaga ang mga nangyari sa atin? Mahinang tanong ni Sofa, ang kanyang boses ay puno ng saki. Maikling sagot ni Marcos. Sa kanyang narinig, kinuha na ni Sofa ang ballpen mula sa mesa, at kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, pinirmahan niya ang mga papeles ng annulment na ibinigay sa kanya. Malaya ka na, at makakaasa kang hindi mo na ako makikita pang muli, mahinang wika ni Sofa kay Marcos. Bitbit ang kanyang mga maleta. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang mansyon ng mga Monte Carlos, isang lugar na palaging magpapaalala sa kanya ng mga alaala at karanasan na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ngayon, talagang malaya ka na, at hindi na ako muling aapak dito, sa lugar na ito kung saan naranasan ko ang labis na pighati. Mula ngayon, kakalimutan kong naging bahagi ka ng aking buhay. Sofa, anak, masayang tinawag ni Isabel ang kanyang anak, at niyakap ito ng mahigpit. Pinatuloy siya sa loob. Napahagulgol si Sofa habang nakayakap sa kanyang ina, matapos ipahayag ang kanilang paghihiwalay ni Marcos. Kaya mo yan, anak. Iyak mo lang yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, pag-aalo ng kanyang ina. Kaya ko, ma, at kakayanin ko. Alam niyo po kung gaano ko siya kamahal. Kaya nga pumayag ako sa hiling ni Don Fernando na ipakasal sa apo niya, dahil talagang mahal ko siya. Ngunit hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Wala akong ibang pagpipilian kundi pakawalan siya para sa kanyang kaligayahan. Emosyonal na tugon ni Sofa, habang marahan namang hinagod ni Isabel ang likod ng kanyang anak. Alam kong matatag ka, kaya tiyak na kakayanin mo yan. Gusto mo bang magbakasyon tayo sa ibang bansa upang makalimutan mo siya? Nang tumango si Sofa, kaagad na ipinaayos ni Isabel ang mga kakailanganin nila para sa kanilang paglalakbay. Mabilis na lumipas ang mga araw, at sa wakas, nasa airport na ang mag-ina, naghihintay sa kanilang pagpasok sa eroplano. Nagpalingon-lingon si Sofa, tila may hinahana. Huwag ka nang umasa na darating siya, dahil kung talagang mahal ka niya, binalikan ka na niya noon pa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita upang makalimutan ang apo ng mga Monte Carlos, mahinang sabi ng kanyang ina. Samantala, sa opisina ni Marcos, hindi makapaniwala ang kanyang tatlong kaibigan sa kanilang narinig matapos niyang ipahayag ang tunay na nangyari sa kanilang relasyon ni Sofa. Bro, wala ka bang awa sa asawa mo? Napakabait ni Sofa para maranasan ang ganitong sakit sa kanyang buhay. Alam natin pareho kung paano kanya mahalin, pero bakit mo nagawa iyon? Sermon ni Carlos kay Marcos. Tama si Carlos, bro. Alam namin ang dahilan kung bakit mo yan ginawa. Si Clara ba? Siya ba ang dahilan kung bakit mo iniwan ang iyong asawa? Ipinagpalit mo ba ang iyong asawa sa pinsan niya? Noon ko pa mahal si Clara. Bago pa kami ikasal ni Sofa, siya na ang nasa puso ko. Simpleng sagot ni Marcos sa kanyang mga kaibigan. Kaya mo palang gawin ang kasal ninyong dalawa. Sana nga hindi ka makarma sa mga desisyon mong ito, dahil kung mangyari yon, ewan ko na lang kung hindi kita masasapak. Galit na sabi ni Alejandro sa kanyang kaibigan. Para kay Marcos, tila wala lamang ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan, dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa hawak niyang cellphone. Kailangan ko nang umalis. May lakad kami ni Clara, kaya kung dito pa kayo magsistay, kayo na ang bahalang magsara ng opisina ko. Tumayo si Marcos, bitbit ang kanyang coat, at iniwan ang kanyang mga kaibigan sa loob. Napailing ang tatlo sa ginawa ng kanilang kaibigan, bago sumunod dito. Welcome home, Senorita Sofa, bati ng katulong nila Sofa sa Canada. Maraming salamat, Jella. Kamusta ka na rito? Nakangiting tanong ni Sofa sa katulong. Naku, ayos lang po, ma'am. Ikaw po, kamusta? Mukhang lalo ka pang gumaganda ngayon. Nakangiting puri ni Jella kay Sofa. Binobola mo na naman ako, pero salamat pa rin. Pwede bang makisuyo sa mga gamit ko sa kwarto? Walang problema, senyorita. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ipagpagamot mo rin ang sarili mo, ma. Alam kong pagod ka rin. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, anak. Sige na, umakyat ka na sa taas. Mukhang pagod ka na. Tumango si Sofa sa kanyang ina at umakyat sa itaas. Nakapikit ang mata ni Sofa at pagod ang kanyang katawan. Ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Gusto niyang matulog upang makapag-relax ang kanyang isip.
ngunit ayaw makisama ng kanyang utak. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Marcos, bago siya umalis sa mansyon ng mga Monte Carlos. Mahal ko si Clara noon pa, at kaya ako pumayag na magpakasal sa iyo ay upang mas mapalapit ako sa kanya. Kusang tumulo ang luha ni Sofa, kahit nakapikit siya. Sobrang sakit pa rin ang maramdaman niya, sa tuwing iniisip ang mga salitang binitiwan ng kanyang asawa. Sa kakaisip kay Marcos, hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit ni Sofa na aliwin ang sarili, upang makalimutan ang kanyang asawa. Hindi naging madali para sa kanya ang lahat, dahil kahit saan siya magpunta, mukha ng kanyang asawa ang kanyang nakikita. Anak, sumama ka sa amin upang makalimutan mo ang lahat. Huwag kang magkulong dito sa bahay. At saka, maipapakilala ko sa iyo ang isang tao. Alam kong magkakasundo kayo, dahil mabait siya, sabi ng kanyang ina. Ma, wala na akong panahon para diyan. Tama na ang isang beses kong pagkakamali. Hindi ko na po ulitin yon. Sino bang nagsabi sa iyo na ulitin mo ang iyong pagkakamali? Gusto ko lang na may makasama ka palagi, kahit na may mga lakad ako. Kaya sige na, bumaba ka na muna upang makilala mo siya, nakangiting sabi ni Isabel sa kanyang anak. Wala namang ibang choice si Sofa, kundi sundin ang kanyang ina. Pasensya ka na, iho, kung natagalan kami ng anak kong ito. O, pala, ang nag-iisa kong unika iha, si Sofa. Iha, siya naman si Diego, siya yung sinasabi ko sa iyo. Hey, Sofa. Nice to meet you, sabay abot niya ng kamay sa babae. Balik na bati ni Sofa. Tinanggap ang kamay ng binata at agad din itong bawiin. So, ano? Tara na. Sabay-sabay na lumabas ng bahay ang tatlo. Pinagbuksan ni Diego ang pinto, para kay Sofa, habang si Isabel ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Sa isang sikat na mall sa Canada, naglibot ang tatlo, at dahil sa madaldal si Diego, mabilis na napalagay ang loob ni Sofa sa binata. Oh, Sofa, bagay na bagay ito sa iyo, sabay pakita ni Diego ng damit na kanyang napili para sa dalaga. Hindi ba masyadong revealing ang damit na yan? Parang hindi ito kasya sa akin, tutol ni Sofa sa naturang damit, na may halong pag-aalinlangan. Isukat mo na lang para malaman natin, mungkahi ni Diego. Nang isukat ni Sofa ang damit, tama nga siya, hindi ito umayon sa kanyang katawan. Sayang ang ganda, pero okay lang, maghahanap na lang tayo ng iba, nakangiting sabi ni Diego sa kanya. Kaagad namang tumango si Sofa, at magkasama silang naglibot sa buong mall, halos buong araw. Pagod na pagod, umuwi sila sa bahay ni Sofa. Iho, dito ka na maghapunan. Nagpaluto na ako sa katulong namin para sa iyo, anyaya ng ina ni Sofa kay Diego. Sa susunod na lang, tita. Magagabi na rin po kasi. Pero sa susunod, pwede rin po ba akong matulog dito? Tanong ni Diego na may ngiti. Naku, ikaw talaga, iho, puro kakalokohan, sagot ni Isabel, na may halong tawanan. Isang tunog ng tawa ang lumabas mula kay Diego, habang nakatingin siya kay Sofa at sabay na kumindat dito. Napangiti si Sofa sa kanyang gawi, at nagpasalamat siya sa magandang pakiramdam na dulot ng binata. Oh, hindi ba? Sabi ko sa iyo, mabait ang batang yun, nakangiting sabi ni Isabel sa kanyang anak. Sino po bang magulang ni Diego, ma? At paano po kayo nagkakilala? Tanong ni Sofa sa kanyang ina. Anak, siya ay anak ng kaibigan ko dito sa Canada. Katulad din natin, Pinay siya. Kaya ipinakilala ko siya sa iyo, dahil may tiwala ako sa kanya at alam kong mabait siya. Kaya panatag ako kung magiging magkaibigan kayong dalawa, paliwanag ni Isabel, na nagpatuloy sa pagngiti. Napatango si Sofa sa kanyang ina, na tila nagugustuhan ang ideya. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nalilibang si Sofa kasama si Diego. Panay ang kanyang tawanan sa mga corny jokes ng binata. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Diego sa dalaga nang bigla itong napahawak sa kanya. Hindi, okay lang ako. Napagod lang siguro ako kaya ako nahilo, paliwanag ni Sofa, na may bahagyang pag-aalinlangan. Kaagad namang inayos ni Diego ang kanyang upo, upang hindi na siya mahilo pa. Samantala, sa Pilipinas, nag-aaway na naman si Clara at Marcos. Alam kong mahal mo siya, kaya ganito ang nangyayari sa tuwing magkasama tayo. Wala kang ibang iniisip kundi siya. Kalimutan mo na siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo? Galit na sigaw ni Clara kay Marcos. Hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok diyan sa isip mo, at kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Wala na ba talaga tayong peace of mind? Sa tuwing magkasama tayo, wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Sofa. Hiniwalayan ko na nga siya dahil sa iyo. Ano pa bang gusto mo? Tumayo si Marcos at kinuha ang kanyang coat.
Saan ka na naman pupunta? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sigaw ni Clara sa binata. Ngunit hindi siya nito pinansin at diretso na itong umalis. Iniwan ang galit na dalaga. Walang hiya ka talaga, Sofa. Kahit nasa malayo ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Galit na sabi ni Clara, habang pinagtatapon ang kanyang mga gamit sa kondo. Anong meron at nagaya kang uminom ngayon? Tanong ni Carlos kay Marcos. Huhulaan ko, nag-away kayo ni Clara at napagtanto mo na ba ngayon na malaki ang kaibahan ng asawa mo sa pinsan niya? Dagdag pa ni Carlos. Siya ang dahilan kaya kami nag-away. Wala na siyang ibang iniisip kundi si Sofa. Nasasakal na ako sa kakabahala niya, at hindi lang yon. Lahat ng babaeng nakapaligid sa akin, pinagsiselosan niya. Walang ganang sagot ni Marcos, na tila nawawalan na ng pag-asa. Kung sana noon mo pa ito nakita, hindi mo sana nagawang saktan ang asawa mo, na siya ring pinapangarap ng lolo mo para sa iyo noong siya ay nabubuhay pa. Kung sakaling nabubuhay pa si Don Fernando, iyak na galit siya sa ginawa mo sa babaeng itinadhana niya para sa iyo. Huwag na nating pag-usapan sila. Gusto ko lang uminom, tugon niya. Walang nagawa ang dalawang kaibigan, kundi ang samahan siya, hanggang sa hating gabi, bago siya umuwi. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, tila naghari ang katahimikan. Walang kahit anong ingay ang marinig niya. Naalala niya ang kanyang asawa noong nasa mansyon pa ito. Sa tuwing ganitong oras siya umuwi, kaagad siyang inaasikaso nito, lalo na kapag siya ay nakainom. I miss you, wife. Mahina niyang bulong bago siya tuluyang nakatulog sa kanyang kama. Kamusta na siya, tita? Tanong ni Diego sa ina ni Sofa nang dumalaw siya sa ospital kung saan nakakonfine si Sofa. Okay na siya, iho. Buti na lang at malakas ang kapit ng bata, at hindi ito tuluyang nalaglag. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito. Pasasalamat ng ina ni Sofa sa binata. Siya kasi ang nagdala kay Sofa sa ospital nang ito ay dinudugo. Hindi nila alam na buntis pala si Sofa. Maging siya ay nakalimutan na hindi pa pala siya dinadalaw ng kanyang kabuanan. Medyo nadismaya si Diego nang malaman na buntis si Sofa. Dahil sa maiksing panahon, napamahal na siya sa dalaga. Wala po yon, tita. Ang importante ay ligtas na siya at ang anak niya. Malumanay na sagot ni Diego sa ginang. Ilang araw lamang ang pagstay ni Sofa sa ospital. Nakalabas na rin siya. Kumain ka nito, anak. Kailangan mo ito, para maging healthy ang anak mo at ikaw rin. Simula ngayon, ako na mismo ang mag-aalaga sa iyo, upang maging ligtas kayo ng anak ko. Sabi ng kanyang ina. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, ma. Kung wala ka siguro, ewan ko na lang kung ano ang nangyari sa akin. Basta't mag-iingat ka palagi, nandito lang ako para sa iyo. Oh, nandito na pala ang iyong knight in shining armor, nakangiting sabi ni Isabel. Nakangiti namang nilingon ni Sofa ang lalaking papalapit sa kanila. Hey, good morning. May dala akong prutas para sa iyo. Salamat, ha, nag-abala ka pa, bati ni Diego. Siyempre, kailangan mo yan dahil maraming vitamins ang meron diyan, nakangiting sagot ng binata. Iniwanan na ni Isabel ang dalawa sa hardin at pumasok sa loob ng bahay. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Hindi na, at salamat pala sa pagdala mo sa akin sa ospital. Kung hindi dahil sa iyo, siguro nalaglag na ang dinadala ko na hindi ko alam. Wala yun. Masaya akong para sa iyo, dahil kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat. Kung kasing bait mo lang sana siya, at kung ikaw na lang sana ang naging siya, siguro hindi ako magkakaganito ngayon. Huwag mo na siyang isipin. Nandito naman ako para samahan at talagaan ka, at kung papayag ka, ako na ang tatayong ama ng dinadala mo. Inapangako ko sa iyo na alagaan at tatanggapin ko ang dinadala mo bilang tunay kong anak, basta't mahalin mo lang din ako, nakikiusap na sabi ni Diego sa dalaga. Hindi ka naman mahirap mahalin, Diego. Pero kasi hindi pa ako handang magmahal ulit dahil buhay pa ang mga sugat na dulot ng asawa ko sa akin. At kung sakaling magmamahal man ako, pinapangako ko, ikaw na yon. Kahit na may lungkot, nakangiti pa rin si Diego, dahil kahit papaano ay may pag-asa pa siya sa dalaga. Mas naging malapit ang dalawa, at halos araw-araw ay nasa bahay ni Sofa si Diego, upang alagaan at samahan siya. Kapag gusto ni Sofa na maglakad-lakad o may check-up siya, si Diego ang laging kasama. Kaya't napagkakamalan na sila ng mga tao sa paligid na mag-asawa. Hindi ka ba naiilang na mapagkamalan kang asawa ko ng mga hindi nakakakilala sa atin? Malumanay na tanong ni Sean sa binata, habang sila ay naglalakad sa parke upang mag-ehersisyo. Hindi ako naiilang, masaya nga ako na ganon ang tingin nila sa atin. Masaya pa ako kung sakaling totoo ang sinasabi nila,
Nakangiting sagot ni Diego sa dalaga. Napangiti si Sofa habang nakatingin sa kanya. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Diego. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Ang importante sa akin ay ikaw at ang magiging anak natin. Tumango si Sofa na may ngiti. Labis ang kanyang pasasalamat kay Diego at balak na niyang sagutin ang binata. Naghahanap lamang siya ng tamang pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na lumaki ang tiyan ni Sofa at siya ay sabik na naghihintay sa paglabas ng kanilang anak. Docs, how is she? Kaagad na tanong ni Diego sa doktor nang ito ay lumabas. She's fine now, and congratulations. Your baby is a girl. Thank you, Doc. You're welcome, sagot ng doktor bago umalis. Pumasok si Diego sa kwarto ni Sofa nang siya ay mailipat na. Uy, ang babi namin, manang-mana ka sa iyong ina. Mahina ang bulong ni Isabel sa kanyang apo, habang ito ay kanyang kalong. Tulog pa kasi si Shin, kaya't mahina lamang ang kanilang boses. Tita, bibili lang ako ng pagkain para sa atin sa labas. Para pagkagising ni Sofa, makakain siya agad. Paalam ni Diego sa ginang. Maraming salamat, iho. Tumango si Diego at nang bumalik siya sa loob, gising na si Sofa. Lumapit siya kay Sofa na may ngiti. Kamusta ang pakiramdam mo? May dala akong pagkain para sa ating tatlo. Kumain ka na muna habang mainit pa ang sabaw. Salamat, Diego. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa kabutihan na nagawa mo para sa akin at sa anak ko. Mahinang sabi ni Sofa sa binata. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako para sa iyo. Nakangiting sagot ni Isabel habang nakatingin sa dalawa. Pagkalabas ng ospital, si Diego pa rin ang sumundo sa kanila pauwi. Mabilis na lumipas ang panahon. Masayang nakatingin si Sofa sa dalawa na naglalaro sa hardin. 7 taon na ang kanyang anak, at 3 taon na silang may relasyon ni Diego, at labis ang kanyang kasiyahan sa lalaking ipinalit niya sa dati niyang asawa. Ang saya nilang tignan, hindi ba? Wala pa ba kayong planong magpakasal? Malumanay na tanong ni Isabel sa kanyang anak. Saka na lang siguro, ma. May plano kasi kami ni Diego na sa Pilipinas magpapakasal. Dahil nandoon naman ang mga magulang niya. Mahinang sagot ni Sofa sa kanyang ina. Ikaw ba, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Paano kung magkita ulit kayo ng asawa mo? Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa pagkikita namin, ma. At kung sakaling malaman man niya ang totoo na may anak kami, hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang anak niya, basta't sa akin pa rin ito titira. Alam ko namang may mahal na siyang iba. May mahal na rin naman akong iba, kaya hahayaan ko siyang maging tatay sa anak niya kung sakaling maghahabol siya sa karapatan niya. Nakangiting sagot ni Sofa habang inakbayan siya ni Isabel. Nagmatured ka na talaga at sobrang proud ako sa'yo, anak. Maraming salamat, ma. Tulad ng sinabi ni Sofa, pagkatapos ng pasukan, kaagad nilang inasikaso ni Diego ang mga kailangan nila para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas kasama ang kanyang ina at ang yaya ng kanilang anak. Mommy, faster. Malilete na po tayo sa flight natin, sigaw ng anak ni Sofa sa kanya. Wait a minute, baby, sigaw din ni Sofa mula sa kanyang kwarto. Nakasimangot at nakanguso ang kanyang anak, na siyang ikinatawa ni Diego. Alam niyang sobrang excited ng bata na makarating sa Pilipinas, kaya pati ang mommy niya ay minamadali na niya. Don't worry, baby, hindi pa naman tayo late dahil mahaba pa ang oras natin, kaya relax ka lang, okay? Kahit nakabusangot, tumango pa rin ang bata sa kanya. Alam ng bata na hindi si Diego ang tunay na ama niya, ngunit tinatawag pa rin niya itong daddy, para kahit wala ang kanyang tunay na daddy, ay may isa pa siyang daddy na pwedeng tawagin, si Diego Dion. Pagbaba ni Sofa sa hagdan, halos hindi na humarap si Diego na nakatingin sa kanyang nobya. Hoy, baka matunaw ako diyan sa kakatitig mo sa akin, nakangiting sabi ni Sofa sa nobyo. Kung pwede ba naman kitang nakawin, para ako lang ang makakita diyan sa angkin mong ganda, gagawin ko, nakangiting sagot ng binata. We, talaga, kaya mo akong tunawin. O sige nga, subukan mo nga akong tunawin at itago, nanunuksong sabi ng nobya. Kinuha ni Diego ang kamay ng kanyang nobya at itinapat ito sa kanyang dibdib, kung saan tumitibok ang kanyang puso. Matagal ka nang nakatago dito, at sapat na ang oras upang malaman kung ikaw na talaga ang akin. Wika ni Diego habang niyayakap si Sofa. Bago siya may ibinulong, huwag kang mag-alala, sayo lang ako at wala nang ibang aagaw sa akin mula sayo. Bulong niya sa dalaga bago niya ito hinalikan sa labi. I love you kaya. Sige na, baka malilete pa tayo, natatawang sabi ni Shin sa binata. Dahil tila hindi na ito nakakibo matapos ang kanilang halikan. Nakangiti namang sumunod si Diego sa kanyang nobya na naunang naglakad. Sa Pilipinas,
Pinagbaba ni Clara ang mga gamit niya sa kanyang kondo, na siyang nadatnan ng kanyang ina. Cherry, ano ba? Hindi ka ba titigil? Ano na naman bang nangyayari sa'yo at nagwawala ka na naman? Tanong ng kanyang ina. Kasi, Mom. Kanina pa ako naghihintay, dahil anniversary namin ngayon. Gusto ko sanang yayain siyang magpakasal, pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin siya. At nakakainis dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Emosyonal na sagot ni Clara sa kanyang ina. My goodness, Clara, yan lang nagwawala ka na. Paano kung may emergency pala kaya hindi siya nakarating? Paano kung may nangyari palang hindi maganda sa kanya? Imbes na hanapin mo siya, nagwawala ka pa diyan. Kaya lumalayo ang loob ni Marcos sa'yo, dahil diyan sa ugali mo. Saan ka ba kasi nagmana ng ugali? Naiiritang sabi ni Mara sa kanyang anak. Ma'am, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, sa'yo ako nagmana. Kanino pa ba ako dapat magmana, ha? Ikaw lang naman ang nanay ko, sagot ni Clara. Oh, yun na nga'y. Ako ang iyong ina, pero magkaiba tayo ng ugali. Lumalaban ako ng patas, hindi katulad mo na basta na lang magkakagusto sa lalaking may asawa. Ewan ko bakit nagkagusto ka diyan sa Marcos na, yan kesa sa mga manliligaw mo, na mas mayaman at mas may appeal pa. Hindi ko alam kung bakit tumatol ka sa kanya. Ma'am, Mommy, matagal na kaming nagmamahalan ni Marcos. Hindi pa sila kasal ni Sofa, kami na siya. At naging komplikado lang ang relasyon namin, dahil si Sofa ang ipinakasal ng lolo ni Marcos sa kanya. Kahit alam niya na ako ang girlfriend ng apo niya. Hindi magkakaleche-leche ang buhay ko, kung hindi dahil sa matandang yon, galit na sabi ni Clara sa kanyang ina. Hindi nakapagsalita si Mara sa sinabi ng anak. Hindi niya alam na ganito pala ang pinagdadaanan ni Clara. Gusto niyang tulungan ang anak na mag-aayos sila ni Marcos. Ngunit wala siyang magagawa. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa dalaga na alam niyang hindi pa na-annul ang kasal ni Sofa at Marcos. Dahil hindi ipinasa sa abogado ni Marcos noon ang papel na pinapirmahan niya sa kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon, asawa pa rin ni Marcos si Sofa sa batas, sa lupa at sa langit. Linisin mo itong kwarto mo at ako na ang bahala sa paghahanap kay Marcos. Bilisan mo ang pagkilos mo, dahil baka lalo pang hindi ka puntahan ni Marcos kapag nalaman niyang nagwawala ka rito sa kondo mo. Lumabas ng kwarto si Mara habang si Clara ay mabilis na niligpit ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe ni Sofa bago sila lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bahay na tayo didiretso dahil naghanda ng pagkain sila Mommy para sa atin. Nakangiting sabi ni Diego sa mga kasama niya. Dad, ito na po bang Pilipinas? Inosenteng tanong ng anak ni Sofa sa binata. Yes, baby, at dito na tayo titira. Really po? Wow, manghang sagot nito. Oh, tayo na. Naghihintay na raw sa labas ang sundo natin. Hinawakan ni Sofa ang kanyang anak at iginiya ito palabas ng airport, kung saan naghihintay ang kanilang sundo. Dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Diego, kung saan napagkasunduan nilang magpahinga muna bago tumuloy sa kanilang sariling tahanan. Pasok po kayo, Ma'am, Senyorito. Maligayang pagdating po sa inyo. Maraming salamat, Manang Lydia. Masayang sinalubong ni Karen ang mag-ina kasama ang anak niya at ang anak ni Sofa sa bahay nila. Kamusta na kayo? Naku, mabutit nakabalik na kayo rito. Kamusta ka na, Isabel? Sabay beso niya sa ginang. Okay lang ako, Karen, nakangiting sagot ni Isabel sa kaibigan. Ikaw, iha. Kamusta ka na? Hello, Bobby, kamusta na ang apo ko? I'm okay po, Granny, masayang sabi ng bata. Okay lang po, tita. Kayo po kamusta po kayo dito? Si Tito po pala, nasaan? Nasa opisina pa iha, nakangiting sabi ng ginang. Baka nakalimutan niyo po, nandito pa ako. Tila nagtatampong sabi ni Diego sa kanyang ina. Ano ka ba naman? Saan kahapon pa tayong nag-uusap tapos magtatampo ka na kaagad? O sige na, huwag ka na magtampo diyan. Halina kayo kakain na tayo, masayang nagsalo-salo sa pagkain ng pamilya nila Sofa at Diego. Pagkatapos ay nagpahinga lang silang saglit bago tumuloy sa kanilang bahay. Love, maraming salamat sa paghatid mo ha. Alam kong pagod ka rin kaya magpahinga ka na muna dito. Mamaya ka na umuwi. Pigil ni Sofa sa nobyo niya. Kung sasamahan mo akong magpahinga, bakit hindi bukas pa ako uwi? Nakangising sabi ni Diego sa nobya. Mahina siyang nahampas ni Shin sa dibdib na kaagad niyang ikinadaing. Aray napahawak sa kanyang dibdib si Diego nang hampasin siya ni Sofa. Kaagad namang nahintatakutan si Sofa. Love, anong nangyari? Sorry, saan ang masakit? Sabihin mo sa akin, natataranta niyang tanong sa binata. Dito, masakit dito.
Turo niya sa dibdib niya sa tapat ng kanyang puso. Kaagad namang hinawakan ni Sofa ang itinuturo ni Diego sa kanya. Nakangisi namang hinuli ni Diego ang kamay ng nobya, bago niya ito hinapit at ikinulong sa bisig niya. Kaagad namang napamulagat si Sofa nang mahinang tumawa si Diego. Akala mo totoo, no? Sira ulo ka talaga. Ba't mo ginawa yon? Alam mo bang kinabahan ako ng sobra sa ginawa mo? Akala ko totoong may sakit ka na, bulyaw ni Sofa sa binata. Malaki naman ang ngiti ni Diego nang yakapin ang nobya. I know, I'm sorry, gusto ko lang makita kung paano ka mag-alala sa akin at ngayong alam ko na nasobra ka mag-alala sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mawala ka sa akin. Mahinang sabi ni Diego, habang nakapatong sa balikat ni Sofa ang mukha niya. Kaagad namang kumala si Sofa sa pagkakayakap ni Diego sa kanya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit? May problema ba? Malumanay na tanong ni Sofa sa binata. Wala naman, nag-worry lang ako kasi nasa Pilipinas na kasi tayo. At alam kong hindi magtatagal ay malalaman na niya na nakauwi ka na galing ibang bansa. Malumanay niyang sagot sa nobya. Yun lang bang dahilan? Gumiti na matamis si Sofa sa binata bago siya yumakap dito. Tandaan mong ikaw na ngayon ang binibigyan ko ng karapatan sa akin. Matagal na kaming wala ni Marcos at kung sakaling magkita man kami, wala na sa akin yon. Mahal kita, hindi lang dahil sa sakripisyo mo sa akin, kung hindi dahil sa pinili ka ng puso ko. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan ha. Thank you. Thank you, love. Kinintala ni Diego ng halik sa labi at noo si Sofa bago ito nagpaalam na alis na siya. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa ina at anak ng nobya dahil kasalukuyan nang nagpapahinga ang mga ito ngayon sa kanilang kwarto. Inihatid lang ni Sofa sa labas ng bahay nila si Diego at nang makalayo na ang kotse ng binata ay saka pa lang siya pumapasok sa loob ng bahay. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto bago pa sa lampak na inihiga ang sarili sa malambot niyang kama. Hindi maiwasan ni Sofa na isipin kung anong magiging reaksyon ni Marcos pag nakita siya lalo na pag nalaman nito na may anak sila. Nasa ganong pag-iisip siya nang umilaw ang cellphone niya. Nakasilent kasi ito kaya wala itong tunog. Love, tulog ka na ba? Hindi kasi ako makatulog, iniisip kita, basa niya sa text ni Diego. Bigla namang nag-init ang PC ni Sofa dahil sa text na nabasa. Simpleng pakilig lang ni Diego sa kanya, ay bumibigay na siya, at inaamin niya sa sarili niyang in love siya rito. Talaga ba ako ang iniisip mo? Ikaw din ang iniisip ko eh. Nilagyan pa niya ng emoji na nakangiti ang text niya at sinend ito. Hindi pa yata nakakarating ang text niya nang tumawag ang binata. Ayaw mo yata akong patulugin dahil sa sinabi mo, kaagad na sabi ni Diego sa kanya. Mahina namang napatawa si Sofa sa bungad ni Diego sa kanya. Naglalambingan lang ang dalawa sa tawag, hanggang sa nalobat na ang cellphone ni Sofa, saka pa ang napilitan si Diego, napakawalan ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon na lang siya. Bigla na lang parang ayaw niyang malayo sa tabi ng nobya. Kinabukasan, habang busi si Marcos sa opisina, ay bigla nilang bumukas ang pinto at tumasok doon si Clara. Sobrang iksi ng suot niyang skirt. Kaagad na tumaas ang kilay ni Marcos na makita ang suot ng dalaga. Naubusan ka na ba ng damit at ganyan nakaiksi ang suot mo? Hindi ka na ba nahihiya? Konti na lang makikita na yang kaluluwa mo. Kaagad naman sumimangot si Clara nang marinig ang sinabi ng binata sa kanya. Bakit hindi ba maganda? Sabi ni Mommy okay naman daw at maganda naman dahil maputi naman ako. Sabi pa ng babae na ikinailing na bumalik sa pinipirmahan niyang papeles ang tingin ni Marcos at hindi na pinansin ang babaeng nasa harap niya. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho sa inyo? Tanong ng binata sa dalaga. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Saka may mga katulong naman na gumagawa ng mga gawain doon like pagluluto ng pagkain namin. Ano naman ang silbi nila binabayaran buwan-buwan kung hindi nila gagawin ang trabaho nila? Diretso ang sabi ng dalaga abala sa pagkukwento ng kung ano-ano ang dalaga. Nang bigla na lang napapikit habang iniisip ni Marcos ang asawa niya. Nami-miss na niya ito, pero hindi niya alam kung paano ito hahanapin. I really missed you, wife. Nangungulila niyang sambit sa asawa. Agad na pamulat ng mata si Marcos nang malakas na hampasin ni Clara ang table niya. How dare you para gawin sa akin to? Galit na sigaw ni Clara sa lalaki. Minahal kita ng lubos, halos buong buhay ko. Ikaw lang ang inalayan ko, pero bakit mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita, Marcos at hindi ako papayag na maging masaya ka. Gagawin kong lahat maging akin ka lang, emosyonal na sabi ng babae. Mabilis na lumabas ng opisina si Clara habang umiyak. Nang bumukas ulit ang pinto ay nagtatanong ang tingin ni Javier at Carlos sa kanya. Nothing,
Maiksi lang niyang sagot, pero hindi naniwala ang dalawa niyang kaibigan. I didn't know kung ano bang dapat kong gawin. Pati ako naguguluhan sa sarili ko, sa isang iglap na walang nararamdaman ako sa kanya. At ngayon ko napagtanto na mahal ko pala ang asawa ko. I need her in my life. Handa akong maghintay kung kailan siya babalik. Hihingi ako ng tawad sa kanya't gagawin kong lahat. Mapatawad niya lang ako. Hindi yun ganoon kadali matapos mo siyang lokohin ng harap-harapan. Sa tingin mo ba babalik pa siya sa'yo? Alam mo ang mga babae, pag nasaktan ng sobra at naka-move on, mahihirapan ka nang ibalik ang tiwala nila. Sa tingin ko sa ilang taon na nawala ang asawa mo sa pader mo, sigurado akong naka-move on na siya ngayon kasi alam niyang hindi mo siya mahal. At isa pa, pumirma na siya ng annulment niyo, hindi ba? Mahabang sabi ni Arturo. Hindi pa kami hiwalay, maiksing sabi ni Marcos sa mga kaibigan niya. What? Sabay na umalma ang dalawang magkaibigan. Nagtatanong ang tingin nilang nakatingin kay Marcos. Dahil hindi ko naman ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Nagdadalawang isip kasi ako kung ipapasa ko ba yun o hindi. Kaya itinago ko na lang yun. Mahinahon niyang sabi sa mga kaibigan. Kaya naiiling na hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Marcos dahil sa kanilang nalaman. Kung hindi pa nila ito kinulit ay hindi pa ito magsasabi ng totoo sa kanila. Sa tagal ng panahon na magkasama sila, hindi nila alam na kaya pala silang paglihiman ni Marcos. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo sa opisina ni Marcos. Nagpa-deliver na lang din ng pananghalian nila si Marcos para doon na sila kumain. Ano nang plano mo ngayon, Cha? Na hindi ka pa kakawala ni Clara. Alam mo kung gaano kabaliw sa'yo yun. At alam nating pareho kung anong kaya niyang gawin makuha ka lang. Sabi ni Carlos. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, pero ayaw niya. Kita mo. Ano naman kaya ang gagawin niya pag nalaman niyang hindi pa pala kayo hiwalay ni Sofa? Wala na akong pakialam sa kanya, ang importante sa akin si Sofa. Mahinahong sabi ni Marcos. Speaking of Sofa, nakita siya ni Kemel kagabi sa labas ng airport kasama ang ina niya. Kibit balikat na sabi ni Arturo. What? Moron, bakit ngayon mo lang sinabi? Si Carlos yun Nagulat din sa sinabi ni Arturo. Nakalimutan ko nawala sa isip ko. At saka, sabi ni Kemel, mas gumanda pa daw ang asawa mo ngayon. Pero may kasama daw siyang lalaki na gwapo din, hindi na daw niya ito nakausap dahil nakapasok na raw kaagad si Sofa sa sasakyan. Dugtong ni Arturo. Hindi alam ni Marcos kung anong mararamdaman niya ngayong nalaman niyang nakabalik na ang asawa niya. Excitement at kabang nararamdaman niya. Pero palaging nakatatak sa utak niya na babawiin niya ang asawa niya. Mommy, anong gagawin ko? Hindi sila pwedeng magkita, ma'am. Babalikan siya ni Marcos. Akin lang si Marcos, ma'am. Akin lang siya. Mas lalo akong mahihirapan akong din ulit ang loob niya. Pag nagkita pa sila, hindi mapakaling sabi ni Clara sa kanyang ina. Ayaw mo siyang magkita sila ng asawa niya Bakit ba kasi nang una pa lang ay hindi mo na siya niyayang magpakasal habang mahal ka pa niya? Mas pinapairal mo kasi ang kapraningan mo Ang akala mo kasi ay hahabulin ka ni Marcos pag lumayo ka. Why ano ngayon, kabaliktaran na ang nangyayari dahil ikaw na ngayon ang naghahabol sa kanya. Buliyaw ni Mara sa anak. Hindi naman nakaimik si Clara sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabi nito sa kanya. Naiyak na lang na naitakip ni Clara ang kamay niya sa kanyang mga mata. Ready ka na ba, Baby? Tanong ni Sofa sa anak niya. Gagala kasi sila sa mall. Yes mommy, I'm ready po, masayang sabi ng anak niya sa kanya. Nakangiti namang hinaplos ni Sofa ang mukha ng anak niya. Kung meron man akong pinakamagandang regalo na natanggap mula sa taas, walang iba yun kung hindi ikaw, Baby ko. Mahal na mahal kita, anak. I love you too, mommy. Masayang yakap ni Sofa ang anak niya na nakayakap din sa lig niya. Oh, huwag na kayong magdrama diyan. Tara at nandito na si Diego, sabi ni Isabel sa dalawa kaya sabay nang lumabas ng bahay ang tatlo. Daddy, masayang tumakbo si Lucas sa ama niya at agad na nagpabuhat dito. Wow, ang ganda naman ng Bobby ko. Really po. Mas maganda pa po kay mommy. Napatawa ng tuluyan si Diego sa tanong ng anak niya sa kanya. Of course. Maganda si Bobby, pero mas maganda si mommy. At pangalawa si Bobby kay mommy. Nakangiting sabi ni Diego. Nakasimangot naman si Luca na tumingin sa ama niya. I hate you, Daddy, nakasimangot na sabi ni Cassie. Si Sofa, dinig na dinig ang sinabi ng anak, ay napatawan na rin na lumapit sa dalawa. Don't worry Bobby, para kay mommy mas maganda ka kaya huwag ka na magtampo. Dahil sa puso't isip ni mommy si kilang maganda. Saka palang umiti uli si Cassie nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, habang naiiling naman si Isabel at Diego na tumingin sa dalawa.
Pagdating nila sa mulay, kaagad na hinila ni Kosi ang kanyang ina sa loob. Baby, be careful. Baka madapa ka, saw ni Sofa sa anak niya na bumitaw ito sa kanya. Faster, mommy. Sige na, mauna ka na. Habulin mo ang anak mo. Tumango lang si Sofa, bago sinundan si Kosi. Pero hindi pa siya nakakalapit sa anak niya, nang may mabangga na itong tao. Oh, MY, lalapitan na sana niyang anak na lumingon ang taong nabangga nito. Kaagad nagtago si Sofa, para hindi siya makita ng anak niya, dahil lumilingon-lingon ito sa kinaroroonan niya. Who's with you? Bakit pinababayaan kanilang ikaw lang ang mag-isa? Baka mawala ka rito, sabi ni Marco sa batang bumangga sa kanya. I'm with MY mommy and daddy, pero hindi ko alam kung nasan na po sila, mahinang sabi ni Cassie kay Marcos. I'm sorry po kung nabangga kita. It's okay baby. Basta huwag ka nang tumakbo pa ulit, okay? Malumanay na sabi ni Marcos sa bata. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangulila sa asawa niya nang makita niya ang mukha ng bata. Kamukha kasi ito ng asawa niya, at sobrang gaan ng pakiramdam niya sa bata. Cassie. Agad na palingon si Cassie kay Diego, habang papalapi ito sa kanya. Daddy, masayang yakap ni Kosi si Diego. Nasaan ang mommy mo? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Kaagad na tanong ni Diego sa bata. Habang si Marcos ay nakatingin lang sa dalawa, hanggang sa umalis na ang mga ito. Kung hindi siguro siya nakipaghiwalay kay Shai noon, siguro ay kasing laki na ng batang yan ang anak niya ngayon, nasabi na lang ni sa sarili, habang bumuntong hininga. Umalis din kaagad sa mall na yun si Marcos, dahil may pupuntahan pa siya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakalalayo nang tumunog ang cellphone niya, na kaagad naman niyang sinagot. Bro, nasan ka na? Nasa mall kaming tatlo. Punta ka rito, dinig niyang sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napilitang bumalik ni Marcos sa loob ng mall, kung nasa saan ng mga kaibigan. Habang naglalakad ay napansin niya ang bata sa kabilang hallway na naglalakad kasama ang ama nito, at nang may lumapit na babae dito, ay halos hindi makagalaw si Marcos sa kinatatayuan niya, matapos makita ang babae, lalo na ang paghalik at pagngiti ng babae sa lalaki. No, hindi siya yan. Ikinukurap-kurap pa ni Marcos ang tingin niya, pero ganun pa rin ang nakita niya. Sa isang iglap ay nawala sa mga kaibigan niya ang kanyang atensyon, dahil nakasunod na siya sa mga taong nakita niya. What happened? May problema ba? Tanong ni Diego nang lumingalinga ito sa paligid nila. Wala love, parang may nakatingin kasi sa atin eh. Sabi ni Sofa pati si Diego ay napalingon din sa paligid nila. Wala namang taong nakatingin sa atin, baka sa isip mo lang yan. Let's go kumain muna tayo, baka nagugutom na si Cassie. Baby, sa gustong kumain Jollibee. Napangiti ang dalawa dahil sa sinabi ni Cassie. Okay, mauna na muna kayo sa loob magkirlang ako. Okay love, let's go baby. Mabilis na tumalima si Sofa para pumunta sa CR, dahil ihing-ihi na talaga siya, kaya hindi niya napansin ang taong kanina pa pala nakasunod sa kanya. Nakahinga ng maluag si Sofa na mapalabas ang kanina pa niyang pinipigilan na ihi niya. Matapos maghugas ng kamay ay nagretouch lang siya saglit bago lumabas, pero ganun na lang ang gulat niya na may taong nakatayo sa tapat ng may pintuan, at nang lumingon ito sa kanya, ay halos suto ang kanyang dugo, dahil sa nakita. Namumutla ka. Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Kaagad na tanong ni Marcos kay Sofa. Nang makabawi sa pagkabigla, ay saka palang bumalik sa normal ang mukha ni Sofa. Anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Sofa sa lalaki, at hindi binigyang pansin ang tingin nito sa kanya. Sinusundan ka, maiksing sagot ni Marcos. Hindi ka ba takot na makita ka ng mahal mo? Baka magselos na naman siya, pag nakita niyang nag-uusap tayo. Ayoko ng gulo, Marcos. Kaya please lang, lumayo ka na sa akin. Tatalikod na sana si Sofa nang hawakan ni Marcos ang kamay niya. Agad na napataas ang kilay ni Sofa nang bumaba ang tingin niya sa kanyang kamay. Bitawan mo ako, malumanay na sabi ni Sofa habang pilit na binabawi ang kamay sa lalaki. I want to talk to you, please. Pablot na binawi ni Sofa ang kamay niya at pinaharap ang lalaki. Wala na tayong dapat tag-usapan. Matagal na tayong tapos at may kanya-kanya na tayong buhay, kaya kung maaari lang huwag ka namang himasok pa sa buhay ko. Hindi na tayo mag-asawa para mag-usap pa. Excuse me, hindi na napigilan pa ni Marcos si Sofa nang umalis na ito, pero agad din siyang nagsalita. You're still my wife until now. Salitang nagpatigil kay Sofa sa paghakbang. Galit niyang hinarap ang lalaki, at sa isang igil, pay lumapat ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. How dare you? How dare you para sabihin sa akin na asawa mo pa ako, matapos mo akong papirmahin ang annulment papers?
galit na sabi ni Ese sa dating asawa niya. Totoo ang sinabi ko, dahil hindi ko ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Halos hindi makahinga si Sofa matapos marinig ang sinabi ni Marcos sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa dating asawa na ngayon ay nagmamakaawa ang tingin sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bay? Bakit? Anong dahilan at hindi mo yun ipinasa sa abogado mo? Dahil gusto ko. Mariing napapikit si Sofa dahil sa narinig mula sa lalaki. Kahit kailan talaga wala ka talagang kwenta, kaya nga nagsisisi ako kung bakit minahal pa kita noon at nagsisisi ako kung bakit pa ako pumayag na magpakasal sayo. Pero wala na akong maggawa dahil kasal na ako sayo. Pasensya ka na ha, pero naka-move on na ako sayo. Tumalikod na si Sofa na magsalita uli si Marcos. Nagsisisi ako sa ginawa ko sayo dahil mahal kita, diretsong sabi ni Marcos sa asawa niya. Napatawa habang humarap si Sofa sa lalaki. Nagpapatawa ka ba? Dahil kung hindi ka nakakatuwa, wala na akong pakialam sayo at kung ano man ang nararamdaman mo sa akin. Wala na akong pakialam dahil may mahal na akong iba. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba hanggat kasal ka sa akin, mariing sabi ni Marcos. Akmang hahawakan niya si Sofa nang may magsalita sa likod nila. She's not yours now, sa akin na siya at ako na ang mahal niya. Kasama ang anak namin kaya kung maaari layuan mo ang asawa ko, dahil ayokong may kaagaw sa kanya. Napakuyom ang kamao ni Marcos matapos makita kung paanong hapitin ni Diego si Sofa. She's not yours dahil asawa ko siya hanggang ngayon. Kung hindi mo pinan ang kasal niyo pues ako ang gagawa nun para kay Sofa. Para tuluyan na siyang maging malaya mula sayo. Let's go love. Hindi na nakagalaw pa si Marcos nang alalayan ni Diego si Sofa para makalayo mula sa kanya. Kung patalim lang siguro ang mga mata niya, humandusay na siguro sa sahig ang lalaking kasama ng asawa niya. Masakit ba? Kaagad na sabi ni Carlos, habang nakatingin din sa dalawang taong papalayo kanina pa pala ito, nasa likuran nila ni Sofa. Masamang tingin kaagad ang ipinukol niya kay Carlos, pero nagkibit balikat lang ang kaibigan, at hindi pinansin ang masama niyang tingin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Malumanay na tanong ni Diego kay Sofa. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung hindi niya? Anong gagawin natin? Nang hihinang sabi ni Sofa sa lalaki. Ese, don't worry kung totoo man ang sinabi niya ako mismo ang gagawa ng paraan para maan ang kasal yung dalawa. Malumanay na sabi ni Diego. Kaagad namang nabuhayan ng loob si Sofa dahil sa narinig mula sa binata. Siki pala, nasan siya? Saka pa ang naalala ni Sien ng kanyang anak na kay Tita Isabel. Si tapos na raw kasi ang meeting niya with her friends at dahil hindi kanya makontak, kaya sa akin na lang siya tumawag at pinuntahan kami sa loob ng Jollibee. Paliwanag ni Diego. Nakahinga naman ng maluwag si Sofa na malaman na nasa kanyang ina ang anak niya. Matamlay na umuwi si Sofa sa bahay nila. Hindi niya alam kung anong gagawin ngayon. Alam niyang hindi pa pala siya anal kay Marcos at mas lalo siyang mahihirapan kapag nalaman ni Marcos na anak niya ang batang kausap sa mall kanina. Uminom ka muna ng tubig para mabawasan ang nararamdaman mo ngayon. Kailangan mong huminahon love. Ano bang nangyari? Bakit niyo kami kaagad na pinauwi? Kaagad na tanong ni Isabel sa anak niya nang makapasok siya sa loob ng bahay. Stella, dalhin mo muna si Ki sa kwarto niya. Mag-uusap lang kami. Opo, ma'am. Bobby kayaya ka na lang muna ha. May pag-usapan lang kami. Okay po mummy, dinala ng yaya si Ki sa taas saka palang din nagsalita si Sofa. Anong gagawin ko? Nagkita kami kanina ni Marcos sa mall at sinabi niyang hindi pa ako anal sa kanya. Problemadong sabi ni Sofa. Naniwala ka naman agad Ana. Baka naman hinuhuli ka lang niya. Di ba sabi mo may pirma na yung annulment na ibinigay niya sayo? Alam ko kung kailan at hindi nagsisinungaling si Marcos sa akin. Ma, at sa sinabi niya sa akin kahapon alam kong totoo yon hindi pa ako anal sa kanya. Hayaan mo muna kumonsulta ako sa abogado ko bukas para malaman natin kung anong dapat nating gawin. Magpahinga ka na muna, alam kong pagod ka. Payo ng kanyang ina. Tita is right, love. Uwi na rin muna ako para kumonsulta sa abogado namin kung ano bang dapat nating gawin. Pagod na tumango si Sofa sa kasintahan. Umalis na si Diego. Umakyat na rin si Sofa sa kwarto niya. Pagod ang isip niya sa kakaisip sa mga nangyari ngayong araw. Gusto niyang matulog at magpahinga, pero ayaw ng isip niya. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit mo to ginagawa? Mahinang sambit ni Sofa. Habang sa mansyon ng mga Monte Carlos, ay dumating na rin ang abogado ni Marcos para pag-usapan ang tungkol sa kasong isasampa niya kay Sofa kung sakaling hindi ito papayag sa gusto niya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo?
Alam mo, sa tingin ko, mas lalong hindi ka matatanggap ni Sofa kapag ginawa mo yan, sabi ni Carlos kay Marcos. Wala nang mas importante sa akin ngayon, kung hindi ang mabawi siya sa lalaking yon. Kung kinakailangang idaan ko sa dahas ang lahat, makuha ko lang siya ay gagawin kong maging akin lang siya. Muli, may diing sabi ni Marcos. Gusto pa sanang magsuggest ni Carlos, pero sa nakikita niya ngayon, ay alam niyang hindi na makikinig pa ang kaibigan sa kung anuman ang sasabihin niya. Habang sa kondo ni Clara, ay galit na pinagtatapunan naman niya ang mga gamit. Dahil sa nalaman matapos ibalita na mga tauhan niya ang pinapagawa niya. Kailangan na siguro kitang burahin sa mundo, para masolo ko na ng tuluyan si Marcos. Mahinang ani ni Clara sa isip niya, at tumatawang nakatingin sa larawan ng pinsan. Pinsang buo niya si Sofa, pero kaawa-awa ang tingin niya rito, dahil lahat ng gusto niya ay nakay Sofa na pupunta. Lalo na si Marcos. Maaga pa, pero may bisita na si Sofa. Mabuti na lang at tulog pa ang anak niya. Anong ginagawa mo rito? May diing sabi ni Sofa na makita si Marcos. I want to visit you. Bakit? Hindi na ba ako welcome sa bahay mo? Kung nandito ka para ipagpilitan ang gusto mo, I'm sorry, pero maghahain ako ng petition for annulment para sa ating dalawa. Maghahain din ako ng kaso na adultery sa korte sa inyong dalawa ng lalaki mo. Balik na sabi ni Marcos sa babae. Mapaklang napatawa si Sofa dahil sa narinig. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Di ba dapat sarili mo ang kinakasuhan mo dahil ikaw ang may gawa niyan? Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin, di ba? Para maging malaya kayo ni Clara ng kabit mo. Wala na kami ni Clara, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi pa natatapos ni Marcos ang sasabihin niya, nang malakas na magkasunod na sampal ang natanggap niya. Napasingha pa ang lahat ng katulong kasama ang kanyang ina sa ginawa niya kay Marcos. Gustong maiyak ni Sofa, dahil sa galit sa lalaki, pero hindi niya nagawa. Pag-isipan mong mabuti ang alok sayo. Makipagbalikan ka sa akin o ipapakulong kita at ng lalaki mo. Halos hindi na humihinga si Sofa, dahil sa galit niya kay Marcos. I'll give you time until tomorrow, para hiwalayan siya, at sasama ka sa akin. Kung hindi, alam mo na ang gagawin ko. Umalis na si Marcos, nasalubong pa niya si Diego sa may pintuan. Ngumiis lang siya sa lalaki at iniwan na ito. Pagpasok ni Diego sa loob ng bahay, ay umiyak niyang naratnan si Sofa sa loob. What's wrong? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit siya nandito? Dinala ni Sofa si Diego sa likod ng bahay at doon kinausa. What? No, love. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka sasama sa kanya, pero ipapakulong ka niya. Diego, ako ipapakulong niya. Tayong dalawa at ayokong mangyari yon. Ayokong makulong ka ng dahil lang sa akin. Mahal na mahal kita, Diego, kaya ko to gagawin. Umiyak na sabi ni Sofa sa nobyo. At si Diego ay umiyak na rin na niyakap ang dalaga. Akala ko ba mahal mo ako? Na walang sukuan. Pero bakit ngayon palang sumusuko ka na? I'm sorry, Diego. Pero ito na lang ang huli nating pag-uusap. Mahal na mahal din kita, pero kailangan kong gawin to. Umiyak na pumasok sa bahay nila si Sofa. Naawa namang nakatingin ang ina ni Sofa sa dalawa. Pero wala siyang magawa, dahil sabi ng abogado nila, ay siguradong mananalo sila Marcos, dahil may hawak siyang ebidensya laban sa kanilang dalawa. Laglagang balikat na umalis si Diego sa bahay nila Sofa. Sobrang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Lutang na sumakay siya sa kotse niya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakalabas na ng city ang sasakyan niya, at hinayaan na lang niya kung saan siya makarating. Sa isang lugar na tahimik at walang maraming tao, doon pumunta si Diego, para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa ginawang pakikipaghiwalay ni Sofa sa kanya. Sobrang mahal niyang babae, kaya labis siyang nasaktan sa naging desisyon nito. Isa sa nagbigay ng sakit sa kanya, ay hindi man lang siya hinayaan ni Sofa na ipaglaban niya ito sa dati nitong asawa, at basta na lang itong sumuko. Nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lang si Sofa nang tumawag ang ina ni Diego, at hinahanap ang binata sa kanya. Kaya hindi mapakaling hinagilap ni Sofa ang cellphone niya. Pero nakailang kontak na siya rito, ay wala pa ring sumasagot. Pati si Sofa ay kinakabahan na rin. Ibinlater na ng ina ni Diego ang pagkawala niya. Pero nagdaan na lang ang mga buwan. Wala pa ring balita sa binata. Samantalang si Sofa ay hindi na rin tumuloy sa pakikipagbalikan kay Marcos dahil kay Diego. Hindi ka pwedeng hindi tutupad sa usapan natin. Pumayag ka na sa gusto ko at kapag hindi ka tumuloy. Bakit? Ipapakulong mo ako, galit na sabi ni Sofa kay Marcos. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung diyan ka masaya, go ahead.
Basta hindi na ako babalik sa'yo. Mas importante sa akin si Diego, at hindi ikaw ang taong makakapigil sa akin. Sa binitawang salita ni Sofa, ay tuluyan ng nalaglag ang balikat ni Marcos. Umalis na ang asawa niya, at hindi na siya nilingon pa nito. Unang pagkakataon na tumulo ang mga luha niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa mga oras na yon ay saka palang naisip ni Marcos na ganun, pala kasakit ang naramdaman ng asawa niya noon, nung pinilit niya itong pumirma sa annulment, dahil gusto niyang maging malaya. Ma, ikaw na munang bahala kay Kisha, susundan ko lang po si Diego, pagpapaalam ni Sofa sa kanyang ina. Sobrang nagsisisi siya kung bakit niya, yun ginawa sa taong labis na nagsakripisyo sa kanya, kaya naisipan niyang babawi siya rito. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Ako nang bahala sa kanya. Basta kailangan pagbalik mo rito, kasama mo na siya ha. Makakaasa ka, ma. Aalis na po ako. Kumaway-kaway si Isabel na nakatingin sa anak niyang papalayo ang sinasakyan nitong kotse. At ipinagdasal niyang sana, ay maging masaya na ang anak niya. Mahaba-haba rin ang ibinyahe ni Sofa, bago sila nakarating sa lugar, kung saan doon namamalagi si Diego. Napatingin pa siya sa magandang tanawin na nasa paligid niya. Ang ganda po pala dito, mahina niyang ani na dinig naman ang kasama niya. Opo, ma'am. Maganda po talaga dito at ito lang ang palaging pinupuntahan ni Sir. Kapag may problema siya. Private property po kasi nila ito at tanging sila lang ang pumupunta rito. Sabi ng driver ni Sofa, driver din ng pamilya ni Diego. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Nandito po ang malaking bahay nila sa likod. Tahimik lang na sumunod si Sofa sa driver, at paghinto nila, ay isang malaking bunggalo ang bumungad sa kanya. Sa likuran po ng bahay na yan, meron po diyang maliit na bahay na nasa taas ng isang puno. Diyan po si Sir na mamalagi. Ipapasok ko na lang po itong dala mo sa loob. Ikaw na lang ang pumunta sa kanya, may hagdan naman po ang bahay na yon. Medyo mataas, pero may hawakan naman po, para hindi ka mahulog. In short, isa pong treehouse ang nasa likod ng bunggalo na to. Tumango lang si Sofa sa driver at umalis na ito. Samantalang si Sofa ay nagtungo na sa sinabi ng driver sa likod. Kinakabahan man ay pinilit ni Sofa na akyatin ang treehouse na nasa taas ng puno, dahil alam niyang nandoon sa taas si Diego. Hingal pa siyang nakarating sa taas, dahil sa sobrang tako. Malakas ang hangin sa taas, kaya nilipad ang mahaba niyang buhok na siyang lalong ikinatakot niya. Diego, tulong, kaagad na sigaw ni Sofa nang biglang lumakas ang hangin sa taas. Natatakot siyang bumitaw sa hawakan, dahil feeling niya, ay mahuhulog siya pag ginawa niya yon. Naalimpungatan si Diego mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang may marinig siyang iyak mula sa labas na maliit niyang kubo, kaya kahit inaantok ay tumayo siya mula sa duyan at lumabas ng kubo. The heck? What are you doing? Pasigaw na tanong ni Diego nang makitang nakaupo, habang umiiyak ang babae na nakahawak sa hawakan ng hagdan. Mabilis na hinila siya ni Diego papasok sa loob ng kubo at pinaupo sa duyan kung saan siya natulog. Bakit ka ba umakyat na walang pasabi ha? Aano na lang kung nahulog ka? Sinong sasalo sa'yo sa baba? Galit na bulyaw ni Diego sa dalaga. Bakit, hindi mo ba ako sasaluhin? Nakalabing sabi ni Sofa sa binata. Napapikit habang gustong matawa ni Diego, dahil sa sinabi ng nobya. At paano naman kitang sasaluhin kung nandito ako sa taas at ikaw nandoon sa baba? Dahil bumagsak ka na ha? Galit pa rin niyang sabi. Sorry naman, hindi ko naman alam na ganito pala kataas akyatin yon. Nakalabi pa ring sabi ni Sofa. At pinilit mo pa rin. Dahil gusto ko makita ka. Napabuntong hininga naman si Diego na nakatingin sa nobya. Akala ko ba nakipagbalikan ka na kay Marcos? Bakit ka pa pumunta rito? Sino nagsabi sa'yo nandito ako? Si Tita. Pinuntahan ko siya kahapon sa inyo. Hindi kasi ako naniniwala na wala siyang alam kung nasaan ka. Bakit ka pa pumunta rito? Nami-miss na kita, nakalabing sabi ni Sofa. Lihim namang napangiti si Diego sa inamin ng dalaga. Bakit mo naman ako nami-miss? Di ba may Marcos ka na eh? Anong magagawa ko kung ikaw ang gusto ko? Saka ayaw mo bang nandito ako nakasama mo? Alam kong babalikan ka pa rin ni Marcos, lalo na pag nalaman niyang may anak kayo eh. Ako, ano bang laban ko sa kanya? Di ipaglaban mo rin ako. Dahil may anak ka rin naman sa akin nakangiting sabi ni Sofa sa binata. Kaagad na napalingon si Diego, kay Sofa na nakangiti sa kanya. What did you say again? Ang alin? Na may anak ka sa akin. Bakit, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pwede namang ipaanggid ni Diego si Sofa at itinapat sa mukha niya ang mukha nito. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Makakapatay na talaga ako pag bina. Bago pa man matapos sabihin ni Sofa ang sasabihin ng binata,
Siya na mismo ang humalik dito. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabi. Kaagad namang tinugon ng binata ang halik ni Sofa, hanggang sa bumaba sa lig ng nobya ang halik. Kusa namang binigyan ni Sofa ng daan ang lalaki, para mas mahalikan pa nito ang lig niya. Kusang lumabas ang mahina niyang ungol, na maglakbay ang kamay ni Diego, sa buong katawan niya, hanggang sa tuluyan na siyang inangkin ng lalaki. Nagtagal pa ng ilang araw ang pagstay nila Sofa sa naturang private resort nila Diego, saka sila nagpa siyang umuwi na sa Maynila, para ayusin ang lahat. At pagdating nila ay isang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Wala ka nang dapat pang alalahanin, anak, dahil pirmado na yan ni Marcos bago siya umalis. At sabi niya, ikaw na lang daw muna ang bahala sa anak ninyo. Pero babalik daw siya, para hiramin ang anak niya paminsan-minsan. Paano po niya nalaman? Nagtatakang tanong ni Sofa sa ina, dahil narinig niya akong kausap ang ina ni Diego. Pero don't worry, hindi naman niya kukunin ang anak niya sa'yo. Para patunayan sa'yo na mahal ka niya at pinagsisisihan niya kung bakit ka pa niya pinakawalan. Nakangiting sabi ni Isabel. Napaiyak na lang sa sobrang saya si Sofa kay Diego dahil sa mga nalaman. Mabilis pa na tumakbo ang oras matapos ma-approve ang annulment papers nila ni Marcos at Sofa ay kaagad na nagpakasal ang dalawa. Masaya na akong makikita kang masaya. Mahal na mahal kita, Sofa, hanggang sa huli kong hininga. Ikaw lang ang tanging babae na papangarapin kong makasama hanggang sa huli. I love you, basa ni Sofa sa sulat na kalakip ng regalo sa kasal niya. Napaiyak sa sobrang saya si Sofa na kaagad namang pinahid ni Diego. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Sofa kasama si Diego. Nalaman din niyang sinundan ni Clara si Marcos sa ibang bansa. Alam niyang sobrang mahal ni Clara si Marcos. Kaya ngayong asawa na kita, mamahalin at alagaan ko kayo ng anak ko. Kasama na ang panganay natin at magsisikap ako para sa ating mga anak. Mahal na mahal kita, love. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin, Diego. Inapangako kong magiging mabuting asawa at ina ako sa mga anak natin. Mahal na mahal din kita. Wakas. TNNANET. Sofa, Decho Shine. Marcos, Decho Marco. Isabel, Decho Josie. Diego, Decho Lloyd. Clara, Decho Charina. Don Fernando, Decho Don Ernesto. Carlos, Decho Charles. Alejandro, Decho Alex. Jela, Decho Angela. Luca, Decho Kasi. Mara, Decho Maria. Arturo, Decho Aris. Javier, Decho Josh.